Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit nating naririnig ang salitang AFP modernization, pero madalas nauuwi lang ito sa plans, studies at delayed procurements. Pero ngayon, mukhang may malaking pagbabago na talagang pwedeng mag-shift ng direksyon ng Philippine defense capability. Kinumpirma mismo ni Senator Sherwin Gatchalian na ang Fiscal Year 2026 General Appropriations Act o GAA ay may malinaw na probisyon na magbubukas ng pinto para sa foreign defense financing. At kung tama ang magiging implementation nito, posibleng ito na ang pinakaimportanteng policy breakthrough sa kasaysayan ng AFP Modernization Program. So ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Bakit ito mahalaga? At anong mga armas at systems ang biglang naging posible dahil dito? Pag-usapan natin yan. Ayon kay Senator Gatchalian, ang Fiscal Year 2026 General Appropriations Act ay may explicit authority na nagbibigay kapangyarihan sa Department of National Defense na gumamit ng tinatawag na Concessional Official Development Assistance o ODA para sa defense acquisitions. Sa simpleng salita, pinapairagan na ang DND na mangutang mula sa foreign governments para bumili ng malalaking defense assets, hindi lang trucks o small equipment, kundi big-ticket items. Importante yung salitang explicit, kasi dati kahit may interest ang ibang bansa na mag-offer ng financing, laging may legal gray area. May budget, may offer, pero walang malinaw na authority. Ngayon, mismong GAA na ang nagsasabi, pwede. Subject pa rin sa legal limits. At dito nagsisimula ang malaking pagbabago. Matagal nang gusto ng defense planners na gumamit ng long-term foreign financing, lalo na para sa assets na sobrang mahal kung cash basis bibilhin. Ang problema? May loan ceilings, borrowing limits, at old laws na hindi ginawa para sa modern defense procurement. Ang Fiscal Year 2026 General Appropriations Act ay parang first domino. Hindi pa tapos ang laban, pero ito ang unang konkretong hakbang para gawing normal ang defense loans, katulad ng ginagawa ng maraming bansa. Ibig sabihin, hindi na kailangang ipitin ang modernization sa annual budget lang. Pwedeng magplano ng 10 to 20-year capability development supported by state-backed loans. Sa makatuwid, pwedeng gamitin ang concessional financing para sa acquisition ng mga critical capabilities gaya ng multi-role fighter aircraft, submarine platforms, mid-range capability missile systems, integrated air defense systems, at iba pang advanced strategic enablers. Ito ang mga capability gaps na matagal nang inaamin ng AFP. Walang submarines, kulang sa modern fighters, limited ang air defense at missile deterrence. At sa regional security environment ngayon, lalo na sa maritime at air domain, hindi na sapat ang purely defensive posture. Kailangan ng credible deterrence at mahal yun. Isa sa pinaka-interesting na bahagi ng pahayag ni Senator Gatchalian ang specific mention ng South Korea bilang potential partner. Para sa defense watchers, hindi ito random. Malamang may existing talks na. At kung titingnan natin ang defense portfolio ng South Korea, swak na swak ito sa AFP roadmap. Examples? KF-21 Boramae Block 2, isang modern multi-role fighter. KSS-3 PN Submarine, Diesel-Electric Attack Submarine, HPLRS o High Performance Launch Rocket System, mas compact version ng K239 Chonmu, halos ka-size ng HIMARS. Pero hindi lang hardware ang habol dito. Ang South Korea ay kilala sa flexible financing, technology transfer, at long-term sustainment packages, bagay na sobrang importante sa bansa na hindi kayang mag-cash buy ng lahat.
Siyempre, hindi nag-iisa ang South Korea. Maraming bansa ang may sariling concessional offers: Sweden, France, Italy, United Kingdom, Turkey, Japan at iba pa. Iba-iba ang approach. May export credit, may government-to-government loans, may mixed financing. Ang magandang balita dito, competition. At kapag may competition, mas may leverage ang DND para makuha ang tamang system, tamang presyo at tamang terms. Para sa maraming analysts, ang development na ito ay resulta ng maingat na approach ng kasalukuyang DND leadership ilalim ni Secretary Gibo Teodoro. Imbes na hype, inuna ang policy, legal framework at funding mechanisms. Kasi kahit gaano kaganda ang armas, kung walang legal at financial backbone, babagsak lang ang project. Pero klaro rin, may natitira pang hurdle. Kailangan pang revision sa mga lumang batas na naglalagay ng loan ceilings. Hanggat hindi yun naaamyendahan, limitado pa rin ang actual execution. Pero malinaw ang signal, nagbubukas na ang pinto. Ang tanong na lang, gaano kabilis kikilos ang gobyerno at gaano kalaking capability ang maipapasok bago tuluyang buksan ng puo ang pinto? Kung maayos itong ma-implement, posibleng pumasok ang AFP sa pinakaseryosong modernization phase sa kasaysayan nito. Ano sa tingin nyo? Dapat bang unahin ang fighter jets, submarines o missile systems? Sulat nyo sa comments. Kung gusto nyo ng ganitong klase ng defense analysis, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. This is Philippine News. Maraming salamat at kita-kits sa susunod na video.